daan na matuwid, laging nasa ng aking puso't isip. Sa daang mabuti, nawa ako'y maihatid. Ang banal na daan, aking inaasam-asam. Ang mabuting daan, hangad kong makamtan. Kaya't ako'y gabayan at huwag nawang pabayaan ang tagapagligtas. Sana'y aking masumpungan upang ang mabuting daan ay aking malakaran. Oh Lord Jesus, please guide me with your Holy Spirit. Please lead me sa'yo, Jesus. Alam ko you can lead and guide me, because God works in you for me. Oh Holy Spirit, please lead me. Yes, Holy Spirit, please guide me. Sa'yo, Jesus, alam kong you can lead and guide me, because God works in you for me. Lumiliwanag na araw, nais kong sa puso ko'y maikintan. Ang dalisay na aral, turuan mo akong magmahal. Kaya't Panginoon, Please guide me. Yes, Holy Spirit, sa ngalan ni Jesus, please lead me. Sa'yo, Jesus, alam kong you can lead and guide me, because God works in you. Oh, Holy Spirit, please lead me. Yes, Holy Spirit, please guide me. Sa'yo, Jesus, alam kong you can lead and guide me, because God works in you for me. Sa mabuting daan, ayoko nang mahiwalay sa daan ng katotohan. Nais kong manahan sa daan ng katuwiran. Nasa ng puso ko naway pakinggan. Kaya Jesus, yes Lord Jesus, please lead and guide me, because God works in you for me. Kaya Jesus, with your Holy Spirit, Please lead and guide me, because God works in you for me. salamat sa Diyos, sa isang mabuting pastor. Salamat sa'yo, Ama, sa iyong anak at tagapagligtas na si Jesus.
mabuting daan, sa mabuting daan. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga kapatid, sa lahat ng ating mga ka-Bible study na dumadalo po dito sa ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos sa ating pong programa, ang Mabuting Daan Worldwide Bible Study sa Facebook Live, sa YouTube Live. Ngayon po ay linggo ng May 31, 2026. Ang huling linggo at huling araw sa buwan ng Mayo sa taong 2026. Salamat po sa Panginoong Diyos, mga kapatid. At muli po tayong binigyan ng mabuting pagkakataon para makapagpatuloy po tayo sa pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Binabati po natin, wini-welcome po natin ang mga nasa Facebook Live at YouTube Live na mga ka-Bible study natin dito sa Pilipinas at sa mga nasa abroad. Hindi ko na po kayo iisa-isahing babatiin ngayong umaga. Pagka po Martes at Huwebes po ng 9:00 ng gabi, doon po tayo merong batian portion. Pagka araw po ng linggo, gusto po natin na tayo po'y agad na pong makapag-umpisa sa atin pong paksa na ipagpapatuloy. Meron din po kasing isasagawa pa na water baptism pagkatapos po ng ating pagkakatipon ngayong umaga. Kaya mas maganda po tayo po'y makapag-umpisa na agad at matapos po natin yung ating paksa dahil meron pa pong kasunod na water baptism. Ang ating paksa, ang mga putong ng gantimpala na tatanggapin sa hukuman ni Kristo ng mga naligtas na Kristiyano ayon sa Biblia. Kung ready na po ang inyong mga ballpen at papel, maglista po tayo, mga kapatid, mga ka-Bible study, ng mga talata sa Biblia na ating babasahin para pwede nyo pa po itong ma-review. Pwede nyo po uling mabasa at mapag-aralan, mga kapatid. Ang ating paksa ay tungkol sa mga putong ng gantimpala. Ito po yung mga rewards na tatanggapin sa hukuman ni Kristo ng mga naligtas na Kristiyano. Kung natatandaan nyo po, mga kapatid, mga ka-Bible study, yung nabanggit ko na 5 yan 5 po yung mga putong na gantimpala. Pakita natin yung mga putong ng gantimpala. 5, putong ng katuwaan, putong na walang pagkasira,
putong ng buhay, putong na katwiran, putong ng kaluwalhatian. Sa ating mga nakaraang pagtalakay, mga kapatid, dalawa na po yung ating naipaglingkod. At kung natatandaan nyo po, yung dalawang nauna, yung putong ng katuwaan, mga kapatid, yan po ay ipagkakaloob ng Panginoong Hesus sa mga naligtas na mga Kristiyano na mayroong mga naakay na mga tao na dala sa Panginoon. Amen. Sila ho ba yung masipag na mag-share? Sila yung masipag na magmisyon na yung kanilang mga mahal sa buhay, mga kamag-anak, mga kaibigan, kanilang minimisyon para mahikayat, madala sa Panginoong Hesukristo. Tayo po, mga kapatid, pagka ginawa po natin na nagdala tayo ng mga tao sa Panginoon, pag tayo nakarating sa hukuman ni Kristo, dahil tayo po'y naligtas, meron siyang ibibigay sa ating na putong o korona ng katuwaan. Para kanino po yan? Sa mga merong mga nadala sa Panginoon, naakay sa Panginoon. O, sino-sino po ba yung dapat nating unahin na akayin sa Panginoon? Yung ating mismong pamilya. Amen. Yung ating asawa, ating mga anak, mga kapatid natin. Yan. Mga kaibigan natin. Atin po silang akayin sa Panginoon. At kapag tayo, mga kapatid, merong mga nadala sa Panginoon, meron naman pong reward o gantimpala na ibibigay ang Panginoong Hesukristo. Yung putong ng katuwaan. Ngayon, yung isa pa, yung putong na walang pagkasira. Ano naman po yung putong na walang pagkasira? Ito po, mga kapatid, mga ka-Bible study, ipagkakaloob naman ng Panginoong Hesus, doon po ba sa mga natuto naman na nung sila'y nandito sa lupa, natuto sila ng tinatawag na disiplina. Yung sarili po nila ay nagawa nilang disiplinahin. Sa unang Korinto 9:24-25, hindi ba ganinyo nalalaman na ang mga nagsisitakbo sa takbuhan ay tumatakbong lahat, ngunit iisa lamang ang tumatanggap ng gantimpala? Magsitakbo kayo ng gayon upang magsipagtamo kayo. At ang bawat tao na nakikipaglaban sa mga palaruan ay mapagpigil sa lahat ng mga bagay. Ginagawa nga nila ito upang magsipagtamo ng isang putong na may pagkasira. Ngunit tayo'y nyaong walang pagkasira. Sa panahon po ng Apostol Pablo, nakita niya na may mga atleta, may mga manlalaro, sumasali sa palaruan, may mga athlete. Para sila manalo. Halimbawa, takbuhan. Yan yung marathon Sila tumatakbo para doon sa premyo, para doon sa putong na may pagkasira. Kasi yung putong na ibinibigay doon sa mga nagwawagi, ano lang naman yun yung dahon po yun dahon. Pakita natin. Yung picture. Yan po, mga kapatid. Natutuyo naman yan yung laurel leaves. Yung mga atleta, kaya tumatakbo para dyan sa putong na may pagkasira. Ngayon sabi ng Apostol Pablo, tayo doon sa walang pagkasira na putong.
Ngayon, para kangino, yung putong na yan na walang pagkasira, doon sa mga natutong magpigil, natuto ng disiplina sa sarili. Natuto po bang magtiis? Amen. Kaya tayo po mga kapatid bilang mga tumatakbo na mga Kristiyano, ano sabi sa Hebreo 12:1-2? Yung ating paglilingkod ay gaya ng pagtakbo eh. Kaya't yamang nakukubkub tayo ng makapal na bilang ng mga saksi. Itabi namang walang liwag ang bawat pasan at ang pagkakasalang pumipigil sa atin. At ating takbuhing may pagtitiis, ang takbuhing inilagay sa harapan natin. Mga kapatid, pagka ikaw'y tatakbo, nasa palaruan ka, dapat bitawan mo. Alisin mo yung lahat ng makakabigat. Kasi makakabagal yan sa iyong pagtakbo. Amen. Yung mga extra baggage, ano po, bitawan mo yan. Alisin, ano? Oo, kasi tatakbo ka eh. Pwede ba namang tatakbo ka? Meron kang dala-dala. Dapat yan ay ating itabi na walang liwag ang bawat pasan. At ang pagkakasalang pumipigil sa atin. Yung kasalanan, pwede kang mapigilan. At ating takbuhing, may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin. 2. Namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya. Pag tayo tumatakbo mga kapatid, dapat ang focus natin na kanino? Na kay Jesus. Nasa ating Panginoong Hesukristo. Amen. Si Jesus Christ ang finish line. Dapat ang ating mga mata na kay Jesus lamang. Amen. Hindi ka lilingon sa kaliwa, hindi ka lilingon sa kanan, lalong hindi ka lilingon sa likod. Amen. Dapat sa harap lang nakatingin. At ang nasa harapan natin ay ang ating Panginoong Hesukristo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ayan, sabi ng talatang binasa natin, Hebreo 12:1. Balikan natin, kaya't yamang nakukubkub tayo ng makapal na bilang ng mga saksi. Tayo po mga kapatid na mga Kristiyano ang tumatakbo ngayon sa kasalukuyan. Kasi yung mga saksi na nakapalibot sa atin, sila yung mga nauna sa atin. Na mga bayani ng pananampalataya, heroes of faith, sa Hebreo Kapitulo 11. Mababasa natin lahat ng mga bayani ng pananampalataya. Sa pananampalataya, si Abel. Sa pananampalataya, si Enoch. Sa pananampalataya, si Noe. Sa pananampalataya, si Abraham. Amen. Sila po nakatapos na po ng takbo nila. Tama po ba? O ngayon, dahil tapos na silang tumakbo, sila ngayon ang nanonood sa atin. Amen. Pinapanood tayo ng makapal na bilang ng mga saksi na mga nakatapos na ng pagtakbo nila. Ngayon, kala ko kumukulog eh. Ngayon, tayo pong mga Kristiyanong tumatakbo ngayon, dapat tuloy-tuloy lang ang pagtakbo. Dapat hindi ka ma-distract. Amen. At para hindi ka ma-distract, dapat nakatingin lamang sa Panginoong Hesukristo. Nagkakaintindihan po. Sa mga kapatid na tumatakbo ngayon, kayo po ba'y tumatakbo o naglalakad? Dapat po tumatakbo. Kailan nagmamadali na tayo? O ngayon, habang tumatakbo, dapat nakatingin hindi kay Brad Willie.
dapat nakatingin sa Panginoong Hesukristo. Amen. Kasi si Brother Willie, hindi naman perpekto. Tama po ba? Tama po ba? Pagka kayo sa akin titingin, meron kayong makikita na hindi nyo gusto. Tama po. Kaya po yung mga kritiko na si Brother Willie kasi ganyan, si Brother Willie ganito, kumusta ka naman? Ba't si Brad Willie lang ang ganito, ganyan? Kumusta ka naman? Tama po. Merong mga ganon pagka sila pupuna, mamibintas, madali sa kanila yun Tama po. Pero, kumusta ka naman? Ikaw na namibintas, namumuna. Diba? Kaya ako, sinasabi ko sa mga kapatid, tayo po'y sama-samang tumatakbo. Lahat tayo tumingin sa Panginoong Hesukristo. Yung kasi yung sinabi ng Apostol Pablo, na masdan natin si Jesus. Si Apostol Pablo tumatakbo din, di ba? Na masdan natin si Jesus. Kaya dapat si Jesus lang talaga. Pag kami tagapagturo, dapat si Jesus ang pinopromote. Si Brother Willie po, napakinggan niyo po bang pinromote ang sarili? Magsasampung taon na po ako sa Facebook Live. 16 na taon na sa YouTube. Nandiyan yung aking mga videos. Reviewin ninyo kung ako po'y ginawa kong i-promote ang sarili ko. May sakit, lumapit sa programa natin, humingi ng mga panalangin para sa kagalingan nila. Ano sinasabi ni Brother Willie? Pagagalingin kayo ng Panginoong Hesukristo. Amen. Si Jesus Christ ang pinromote ko na magpapagaling. Nagkakaintindihan po. Hindi naman yung sarili ko pinromote ko Kaya para yung healing ministry, may mga mainit dyan, may mga pinasasamayan, merong mga naglalagay ng paduda dyan. Sabi noong mga nagpapaduda, akala ko ba gumaling na yung pinag-pray ni Willie Santiago? Ba't namatay? Pinagdududa yung mga tao Di ba pinag-pray na niya yon at nag-video pa na gumaling? Pati ka naman. O akala naman nila ako'y mapagdududa rin nila. Mapanghihinaan ako ng loob. Salamat sa Holy Spirit, binigay yung sagot. Kaya nang sumagot ako, tigil sila Sabi ko, si Jesus Christ, marami ring mga pinagaling. Tapos meron pa siyang patay na binuhay. Namatay din ka ako yung mga yun Tapos ang usapan. Hindi na po ulit humirit yung mga naninira. Kasi ako si Lazaro Diba? Patay na 4 na araw ng patay Tama po. Sabi nga noong kanyang kapatid, Panginoon, marahil nabubulok na bangkay ng aking kapatid. Yun binuhay na muli ng Panginoong Hesus si Lazaro. Tama po. O tapos, ako ngayon ang gigisahin itong mga, sabi noong isang kapatid, Brad Willie, Exeter din yung mga yan, ba't galit sa'yo? Di ba ikaw, Brad Willie, mga dati mong kasama, Exeter niya, ba't ikaw mainit sila sa'yo? Sila may problema. Ako, walang problema sa kanila. Ako kasi, kung ano yung tama, sasabihin ko. Pagka may mali, sasabihin ko mali sila. Ngayon, may mga Exeter, ayaw silang naitutuwid. Ayaw nila na sila na iko-correct. Kasi may laway pa sila ni Bes.
Dala pa nila yung mentalidad ni Brad Ellen na siya lang ang tama. Ganun eh. May Exeter talaga matindi galit sa akin. Sinisiraan talaga ako sa mga Exeter. Okay ka kayo sasama diyan kay Willie Santiago, lalo pag yan yung nag-iimbita ng get together. Babautisbuhan lang kayo niyan. Tapos pinapakalat na kulto rin daw itong ating pagsasama-sama. Naman! Mag-iingat ika, another cult. Another cult daw itong ating pagsasama-sama. Paano naging kulto? Ako nga nagsasabing yung ipinakita ko nung nakaraan. Pagka ang mga tao ay mas loyal na sa kanilang leader, 17:5 ng Jeremiah. Pakita nga natin yung ginamit ko last time. Kung ako ay kulto rin at yung samahang ito'y kulto, bakit ito ay ipinapaalam ko sa publiko? Pakita natin. When a church becomes more loyal to their leaders than to the Word of God, they become a cult. English yan. Kung ako pala leader ng kulto, ba't ko naman kayo bibigyan ng awareness, mga kapatid, mga ka-Bible study, na isa yan sa palatandaan ng kulto? Ano yon? Pagka ang iglesia, yung mga miyembro, ang pagiging loyal, mas lamang ang pagiging loyal, tapat, sa leader, kaysa sa salita ng Diyos. Nagiging kulto yung ganoong iglesia. Amen! Sa mga nasa Facebook, nasa YouTube, amen! 59 sa YouTube Live ang ating mga ka-Bible study. Facebook Live naman po, acknowledge din natin, 15. Yan po, mga kapatid, mga ka-Bible study. Diyan sa naninira sa akin na kulto raw itong ating pagsasama-sama. Kulto daw ako na leader sa grupong ito. Paano ako naging leader ng kulto? Ako nga mismo ang nagbubulgar kung ano palatandaan ng kulto. Diba? Yung nabanggit ko na doon sa KD Rock, natapakan na yung paanong babae. Nasaktan na yung babaeng miyembro. Sabi, napakalaking karangalan ko po na natapakan ni Kuya ang paa ko. Naloko na. Noong araw kay Brad Eli, makamayan lang daw si Brad Eli, pwede na siyang mamatay. Ganun Yun yung mga kulto na kailangan sa mga bahay nila, ng mga miyembro, nandun ang mga litrato ng mga leader. Yun ang kulto. Hindi ba ganun ang nangyari nung araw? Inobliga yung mga miyembro, magpapagawa ng kalendaryo yung magtsuhin. At kailangan yung litrato nila ang nasa kalendaryo. Yung litrato na magtsuhin, dapat ang mga bahay-bahay ng miyembro meron. Ano ang sinasabi? Pagkakasi ka sa mga bahay ng miyembro, nandun ang mga litrato ni Brad Eli, ni Brad Daniel. Pag may pumasok ikang bisita sa bahay mo, parang ang nagpapasok na rin yung magtsuhin. Nag-welcome. Tapos nitong bandang huli, dahil yun madalas ko na binabanggit, ano sabi ni KDR? Tanggalin ang lahat ng mga litrato nila sa mga bahay-bahay. Tanggalin kasi pinagkakitaan na. Kasi di ba kumita na nagbenta na nakabenta na Komo nga nabubugbog na ng kaka-atake ko na yung mga bahay-bahay ng mga miyembro inubligan yung meron kayong mga litrato dahil binentahan nyo. Sabi ni KDR, tanggalin na raw, alisin na yung kanilang mga litrato.
Yun ang ibig ko sabihin, mga kapatid, mga ka-Bible study. Yan ang klase ng kulto. Yung nagpapainom ng ihi sa miyembro. Yan ang kulto. Naman. Tapos ako paparatangang leader ng kulto. Mag-isip-isip, yung naninira sa akin na yan. Sabagay, talagang hindi ako makakasundo Kasi umalis ako sa MCGI dahil sa mali-maling turo. Hindi ko matanggap yung mali-maling turo. Hindi dahil sa hindi na ibigay yung komisyon ko sa lupa. Nasasaktan kasi totoo. Siya naman na may sabi, hindi binigay yung komisyon niya sa lupa. Kalahating milyon. Nanay ni KDR, inonsi siya. Talaga yung 11 hindi maganda ang ibig sabihin ng numero 11 no? Nagka-onsehan. Kala ko sa Senado na yung onsehan no? Nagka-onsehan sa komisyon sa lupa, kalahating milyon. Dahil hindi na ibigay, doon na siya ngayon nagpuputak. At puro personal naman ang kanyang tirada. Puro personal di ba? Hanggang sa naubusan na siya ng issue. Kasi puro personal lang naman. Si Brother Willie hindi nauubusan ng issue Kasi ang issue ni Brother Willie ay tungkol sa aral. Amen. Amen. Siya hindi isang taon ubus ang issue niya. Kasi ang kanyang issue personal. Alam nyo, kahit sa showbiz, pag naibalita na minsan, ayaw nang ulitin ng iba. Tama po. Ang chismis kasi, pagkaya isang pasada na, pagka uulitin mo, hindi na ganun tatangkilikin Amen. Panis na yun Kaya si Brad Willie, iniwasan ko yung mga personal issue. Matagal na tinatanong sa akin, Brad Willie, bakla ba si Brad Eli? Huwag ho natin pag-usapan sa programa ko yan. Ganun ako, hindi ako interesado na si Brad Eli ba'y bakla. Wala akong sinasabing bakla si Brad Eli. Nabanggit ko man yung tungkol sa SON, hindi pa may personal yun. Yun dahil sa paglabag niya sa kanyang tinuturong doktrina. 22.5 ng Deuteronomio, turo ni Brad Eli, pagka lalaki ka, huwag ka magsusuot ng nauukol sa babae. Yun ang issue ko ron, hindi tungkol sa kung bakla ba si Brad Eli. Ayoko nung usapang personal. Gusto ko sa aral, sa doktrina, doon mag-usap. O kaya hindi ko makasundo yung ibang exiter. Kasi sila more on sa personal issue. Ako sa doctrinal issue. Nagkakaintindihan po. O ngayon, bakit tayo napunta dyan? Ang sabi kasi ng Biblia, dapat may naglilista sa inyo rin sa mga kasama ko. Sabi kasi ng talata, masdan natin si Jesus. Ayun, dapat kay Jesus nakapokus. Kaya sabi ko, wag kayo sa akin mag-focus. Dahil si Brad Willie, hindi naman perfecto. Amen. Si Jesus Christ lamang ang perfecto. Amen. Yan ang dapat nating maintindihan dyan. Nung araw kasi si Brad Eli, pag gaya na nalilibang, marami nang nasuotan niya, lumalabas sa outline. Pagka nagtanong si Brad Eli, bakit tayo nandyan? Saan na ba tayo? Ayun, ipapaalala ko kung saan siya, saan siya nanggaling. Kaya tuwan-tawa sa akin si Brad Eli nung araw kasi kahit sabihin niya pagka kailangan bumalik sa paksa na ibabalik ko siya ako ngayon yan ang hinahanap ko pagka ba tayo nakarating dito. Yung aking mga kasama nalilibang din
Sige po, tuloy na po tayo sa ating tinatalakay. Dalawa po yung putong ng gantimpala na natalakay na natin. Yan ay ipagkakalob sa mga naligtas na mga Kristiyanong sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo. Ngayon, ituloy na natin mga kapatid. Yung iba pang mga putong o korona na mga rewards o gantimpalang ipagkakaloob ni Jesus Christ doon sa kanyang hukuman, doon sa bima. Tandaan natin ang bima, yung hukuman ni Kristo, wala nang pag-uusapan diyan kung ikaw ba'y ligtas o hindi ligtas. Hindi na issue yung ligtas ka ba o hindi. Kaya ka nga nandoon, ligtas ka. Amen. Kaya nakarating ka sa hukuman ni Kristo, nakaharap mo siya, kasi ikaw ay naligtas dahil ikay sumasampalataya. Amen. Ang pag-uusapan na lang sa bima o hukuman ni Kristo, yung gantimpala. Kung ikaw ba'y deserve, kung karapat-dapat ba o hindi. At kung ilan ba yung para sa iyo na mga reward. Amen. Maliwanag po ba sa mga nasa Facebook at nasa YouTube? Lahat tayo na naligtas nasa hukuman ni Kristo. Ngayon, merong mga nandyan, tatawagin ni Jesus Christ para bigyan ng ganting pala. Parang graduation day. Amen. Lahat tayo ay nagsuot ng toga. Lahat tayo ay may diploma. Tama po, na tinanggap. Pero, meron tayong mga nakita na tinawag sa entablado, merong sinuot na medalya. Amen. Para lang tayo may ideya kung ano yung hukuman ni Kristo. O ngayon, puntahan na po natin mga kapatid yung tatlo pang nalalabi na putong o korona. Kasi dalawa na po yung naipaglingkod natin na talakay. Yun pong natitira pang tatlo na putong o korona. Yung number 3 na putong ng buhay. Basahin natin. Ano ba yan? Sa Santiago 1:12. Ito po nakasulat mga kapatid, mga ka-Bible study. Mapalad ang taong nagtitiis ng tukso sapagkat pagkasubok sa kanya, siya'y tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa kanya. Mga kapatid, mga ka-Bible study, meron ba tayong nabasang putong ng buhay? Meron po ba? Mapalad ang taong nagtitiis ng tukso sapagkat pagkasubok sa kanya, siya'y tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa kanya. Yung putong ng buhay, mga kapatid, mga ka-Bible study, para kanino po yan? Sino po ang tatanggap niya? Sabi po sa talata, mapalad ang taong nagtitiis ng tukso sapagkat pagkasubok sa kanya, siya'y tatanggap ng putong ng buhay. Ibig sabihin po mga kapatid, mga ka-Bible study, ang putong ng buhay, yan po'y ipagkakaloob ng Panginoong Hesukristo, ang ino, sa mga napatunayang subok. Amen. Amen po ba? Merong tukso. Ano nangyari? Yung tukso naman hindi naman masama yan, mga kapatid. Ang tukso kasi, yan ay ginagamit para tayo po ay masubok. Para tayo mapatunayan. Amen. Kung tayo po mga kapatid,
sa paglilingkod sa Diyos. Meron tayong mga dinaan ng mga pagsubok at tayo po'y nakalampas. Meron tayong napatunayan. Karapat dapat tayong tumanggap ng putong ng buhay. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sa mga nasa Facebook, nasa YouTube, aintindihan niyo po. Malino po, masala po, kalugurang pengari. Nung ako po kasi nasa Pampanga, sabi ko sa aking mentor, Brad Boy, ano ba yung madaling matandaan ng mga Kapampangan? Pag ako magsasalita ng Kapampangan, kasi Tagalog ako basta ika sa dulo, Brad Willie, lagi mo lang babanggitin, malino po, masala po. Ano ba ako ibig sabihin ng malino, masala? Maliwanag ba? Ayun. Malino po, masala po. Aintindihan niyo po. Ayan, naintindihan niyo po ba yung aintindihan niyo po? Kasi sabi sa akin ni Brad Boy, gusto mo talagang matuto ng Kapampangan madali. Opo, paano po ba? Yung ikang Tagalog, gaguhin mo lang. Ganun ba ako, Brad Boy? Yun, yung ikang Kapampangan ni ginagong Tagalog. Paano ko ako yun? Halimbawa yung puno sa Tagalog. Kapampangan, pun. Alisin mo lang yung o. Pun. Yun, Kapampangan ka na. Ayun, kaya naalala ko rin yung aking mentor na yan, si Brad Boy, Timbalanta sa Kapampangan. Ngayon, balik tayo mga kapatid sa ating tinatalakay. Putong ng buhay, kanino po ipagkakaloob yan? Sila po yung mga nagtiis ng tukso. Nasubok sila, napatunayan na sila kahit may tukso sa paligid, kaya nilang magtiis, kaya nilang mapagtagumpayan. Amen! Praise the Lord, hallelujah! Ayan, may sumagot po, malinaw po, masala po. Meron ding mga Kapampangan. Alam nyo ba mga Kapampangan, kalat yan sa buong mundo. Sa maraming mga Pilipino na kumalat sa buong mundo, Kapampangan ng marami dyan. Kaya pag ako'y nagkakapampangan, meron din talagang natatawagan ng pansin. Ngayon, anong katunayan po mga kapatid, mga ka-Bible study, na ang putong ng buhay, para yan sa mga nakalampas sa mga pagsubok, nakapagtiis sa mga tukso. O basahin natin, Apokalipsis 2:10. Ganito po ang ating mababasa. Huwag mong katakutan ang mga bagay na iyong malapit ng tiisin. Narito, malapit nang ilagay ng dyablo ang ilan sa inyo sa bilangguan upang kayo'y masubok at magkakaroon kayo ng kapighatiang 10 araw. Magtapat ka hanggang sa kamatayan at bibigyan kita ng putong ng buhay. Ayan po mga kapatid. Mga ka-Bible study. Binasa natin itong Apokalipsis. Sulat naman ito ni Apostol Juan. Binanggit din niya ang putong ng buhay. Tama po. Para kanino po yung putong ng buhay na yan na ibibigay ng Panginoon? Sabi ng talata, huwag mong katakutan ang mga bagay na iyong malapit ng tiisin. Narito malapit nang ilagay ng dyablo ang ilan sa inyo sa bilangguan upang kayo'y masubok. At magkakaroon kayo ng kapighatiang 10 araw, magtapat ka hanggang sa kamatayan at bibigyan kita ng putong ng buhay. Mga kapatid, handa po ba tayo dito sa binabanggit ng talata?
Nakahanda po ba tayong magtiis? Nakahanda po ba tayong magtapat sa Diyos? Handa po ba tayo? Hanggang kailan ang pagtatapat natin sa Diyos? Magtapat ka hanggang sa kamatayan at bibigyan kita ng putong ng buhay. Mga kapatid, meron tayong mga nakikita sa video, mga litrato, di po ba sa ibang bansa, na bawal ipangaral si Jesus Christ. Tama po. Yung mga nangaral ng tungkol sa Panginoong Hesus na pinatay sa ibang bansa, hindi sila natakot mamatay eh. Pinagbabawalan sila, pero ipinangaral pa rin nila si Jesus Christ. Hanggang kamatayan, naging tapat sila sa Panginoong Hesus. Hindi siya tinalikuran. Tama po, kasi ang offer talikuran mo si Jesus Christ. Talikuran mo ang pagiging Kristiyana mo, mabubuhay ka, hindi ka papatayin. Pinili nila talaga si Jesus Christ. Pinatay sila sa laman. Pinatay ang katawang lupa nila. Ligtas po yung mga yon. Amen. Ngayon, bukod sa ligtas sila, meron pang putong ng buhay. Amen. Nagkakaintindihan po. Meron pang reward, meron pang gantimpala. Yung ibang hindi naiintindihan yung Biblia, parang ang tingin nila doon sa mga pinatay sa ibang bansa dahil sa pangangaral kay Jesus Christ, sila hindi nag-isip. Kasi inoperan sila eh. Tumalikod lang sila sa pagiging Kristiyano, sa Panginoong Jesucristo, mabubuhay sila. Sila ibibigyan pa ng may mga ino-offer pa sa kanila. Tama po. Pero pinili nila talaga si Jesus Christ eh. Pinugutan ng ulo. Meron po sinunog ng buhay. Meron mga ganun eh. Na mga bansa na ayaw sa Panginoong Jesucristo. Ngayon, itong mga nagtapat sa Panginoong Hesus hanggang sa kamatayan nila, sila po yung sinasabi na bibigyan kita ng putong ng buhay. Kaya tayo mga kapatid, pagka nagawa po natin na nandiyan ang mga tukso, tiniis natin. Pwede ka magkaroon ng maraming pera. Kaya lang sa illegal na paraan, tiniis mo yon. Nakita ng Panginoon na ikaw ay hindi ka interesado sa ganyang pera na galing sa masamang paraan. Natuto tayong magtiis. Nalampasan natin ang mga pagsubok. Pati kamatayan hindi mo kinatakutan. Sabi ng Biblia, bibigyan kita ng putong ng buhay. Kaya pagdating sa langit, mga kapatid, meron tayong makikita doon na mga binibigyan ng putong ng buhay. Corona. Para kanino po yun? Sino po ang karapat-dapat tumanggap niyan? Yung mga natutong magtiis. Yung mga napatunayang mga subok hanggang kamatayan ay naging mga tapat sa ating Panginoong Hesukristo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kasi alam niyo po mga kapatid, ang dapat po kasi yung umpisa natin maganda. Natapos din ng maganda. Amen. Dapat ganun ang paglilingkod sa Diyos. Na umpisahan mo ng maganda, natapos sa maganda. Hindi pwedeng na umpisahan mo lang ng maganda, natapos ng hindi maganda. Nagkakaintindihan po. Sa mga nasa Facebook, nasa YouTube, kung tayo po mga kapatid, sa paglilingkod sa Diyos, ginawa po natin talagang seryoso. Sineryoso natin ang paglilingkod sa Diyos.
meron tayong gantimpala. Tayo pong mga naligtas, merong buhay na walang hanggan, meron pang gantimpala o mga rewards. Isa po dyan, ito pong putong ng buhay. Ngayon, ano pa yung isa pang putong? Na tatanggapin ng mga naligtas na mga sumasampalataya. O ano ba yung sunod na putong doon sa listahan? Ipakita natin. Check na po yung putong ng buhay. O yun naman pong putong na katwiran, yung pang-apat. Basahin naman natin ang ikalawang Timoteo 4:6-8, mga kapatid, mga ka-Bible study. Ito po ang nakasulat sa talata. Sapagkat ako'y iniaalay na at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko na ang aking takbo. Iningatan ko ang pananampalataya. Buhat ngayon ay natataan sa akin ng putong na katwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yaon, at hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kaniyang pagpapakita. Nakinig po ba ang mga nasa Facebook, nasa YouTube? Ang binasa po natin, ikalawang Timoteo 4:6-8. Meron ba tayong nabasang putong na katwiran? Meron po. O ngayon, para kanino po yung putong na katwiran na yan? Dito po mga kapatid, nagkamali si Brad Eli sa pagkaunawa sa mga talatang binasa natin. Kasi nung tanongin si Brad Eli, kayo po ba Brad Eli? Kayo ho ba'y sigurado ng ligtas? Sagot ni Brad Eli, alam mo yung kaligtasan, matitiyak mo lang yan pagka malapit ka ng mamatay. Ito yung talatang pinagbatayan ni Brad Eli na para masabi mong ikaw ay sigurado ng ligtas pag malapit ka ng mamatay, gaya ng Apostol Pablo. Kasi sabi ng Apostol Pablo 4:6, basahin natin. Sapagkat ako'y iniaalay na at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Alam niyo po mga kapatid, si Apostol Pablo, nabilanggo po siya sa Roma. At si Apostol Pablo po, yung kanyang kamatayan, hindi po kagaya ng turo ni Brad Eli na si Apostol Pablo namatay sa katandaan. Si Apostol Pablo po, namatay siya sa death penalty na ibinigay ng Roman Empire. Kasi si Apostol Pablo, dahil siya po ay sinabi niyang siya'y mamamayan ng Roma, ibinigay sa kanya ng Roma yung death penalty para sa isang Roman citizen na mayroong kaso. Ano po ba yung kaso ng Apostol Pablo, mga kapatid? Di ba nakarating nga ng Roma yung kanyang kaso? Dahil siya pinaratangan ng mga religious leaders na siya'y naghahasik ng kaguluhan. Ano po? O ngayon, sa Roma, ang pinapataw na death penalty ay putulan ng ulo. Mga kapatid, si Apostol Pablo, ganito kasi, dual citizen siya. Lahing Hudyo siya, tama po. Ngayon, yung pangalang Saulo, pangalan nyo ng isang Hudyo.
Ngayon, yun na bang pagiging Romano niya sa pangalan niyang Pablo? Amen. Nagkakaintindihan po. Eh, yung iba nagbabasa ng Biblia, pinapalabas si Pablo, sinungaling. Yung ika kayo naniniwala kay Apostol Pablo nyo, sinungaling yan. Minsan sinasabi niya si Hudyo. Dito naman sinasabi niya si Romano. Hindi sinungaling si Apostol Pablo. Kasi nga, yung talagang, yung pagiging Hudyo niya, natural yun natural. Pero yung pagiging Romano niya, di ba kahit naman dito sa atin mayroong naturalize. Bawa, kagaya ni Brownlee. Di ba? Si Justin Brownlee. Amerikano siya, pero siya nabigyan ng Filipino citizenship as naturalized. Tama po. Naintindihan po ba natin? O, parang ganun yung kay Apostol Pablo. Kaya siya na considered na Roman citizen. Amen. O, diyan pa lang, magkaiba na kami na sinasabi ni Brad-Eli Para sabihin ng mga iba, Willie Santiago, natuto lang kay Brad-Eli yan. Salang naman ang turo nila. Kay Brad-Eli, si Apostol Pablo namatay sa katandaan sa bilangguan. Hindi. Pinatay si Apostol Pablo. Pinugutan ng ulo. Kaya noong malaman ng Apostol Pablo na siya malapit ng mamatay at death penalty nga yung ibibigay sa kanya, sinabi niya na, ako'y inyaalay na. Ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Natapos ko na ang aking takbo. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko na ang aking takbo. Iningatan ko ang pananampalataya. Buhat ngayon ay natataan sa akin ng putong na katwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yaon. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. Mga kapatid, ang putong na katwiran, para kanino yan? Yan po'y ibibigay ng Panginoon sa mga kagaya ng Apostol Pablo, na nagawang matapos ang takbuhin, maingatan ang pananampalataya. Amen. Buhat ngayon ay natataan sa akin ng putong na katwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yaon. At hindi lamang sa akin, sabi ng Apostol Pablo, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. Mga kapatid, kasama po ba tayo dyan sa mga naghahangad sa pagpapakita ng Panginoong Hesukristo? Kasama po ba tayo naghihintay sa pagbabalik ni Jesus Christ? Kung tayo po mga kapatid, kasama dyan sa naghahangad ng pagpapakita ng Panginoong Hesus. At habang tayo po ay naghihintay sa kanyang pagpapakita, ginagawa natin yung ginawa ng Apostol Pablo. Tumakbo, tapusin ang pagtakbo, ingatan ng pananampalataya. Tayo po ay kasama sa mapagkakalooban nito pong putong na katwiran. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Naintindihan po ba natin mga kapatid? Kayo po ba ngayon sa inyong pakikinig? Ano po ang inyong naiisip, nararamdaman? Meron na po ba kayong nai-imagine na putong corona na tatanggapin mula kay Jesus Christ? Ilan po kaya? Ilan? Ha? 5 po yan 5 Ha? Oh, tingin niyo po yung ilan yung para sa iyo diyan. Ha?
Ilan? 5 yan eh. Sa mga nasa Facebook, nasa YouTube. Kasi itong putong na katwiran, para ito sa mga naghihintay ng pagpapakita ni Jesus Christ. Yung kanyang pagbabalik. Kung tayo naman ay kasamang naghihintay, at habang naghihintay naman tayo, ginagawa natin yung pagtakbo. Sa pagtakbo natin nasa puso natin na tapusin yung pagtakbo. Tapos habang tumatakbo tayo iniingatan naman natin yung pananampalataya. O masasabi natin na para sa atin din yung putong na katwiran na yan. Amen. Binibigay naman ng Biblia yung criteria Pag ba nasa iyo yan di kasama ka dyan. Amen. Tayo pong mga naghihintay sa pagpapakita ng Panginoong Hesus, ito po yung mga dapat nating gawin para maging karapat-dapat tayong tumanggap ng putong na katwiran. Ano po yun? Basa, Tito 2:11 hanggang 13. Ito po nakasulat. Sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao. Si Jesus Christ po yan. Ang biyaya ng Diyos. May dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao. Tuloy. Na nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan at sa mga kahalayan ng sanglibutan ay marapat mabuhay tayong may pagpipigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanglibutang ito na hintayin niyang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kalwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Mga kapatid, nasundan niyo po ba yung binasang talata? Habang naghihintay po tayo sa pagbabalik at pagpapakita ng Panginoong Jesucristo, ano po ba yung dapat na mapagkaabalahan, mapagkabisihan ng mga naghihintay sa Panginoong Jesucristo? Sabi po, sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao na nagtuturo sa atin. Ano tinuturo? 12. Na nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa mga kalikuan, sa mga kahalayan ng sanglibutan, ay marapat mabuhay tayong may pagpipigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanglibutang ito. Mga kapatid, yun bang ating pamumuhay dito sa lupa? Nandyan po ba yung pagpipigil? Meron po ba tayong self-control? Marunong ka ba magpigil, kapatid? Kahit ba meron ng nakakabuisit, nakakagalit? Napipigil mo ba galit mo? Minsan daw. Dapat yung tayo, mapagpigil. Matuwid, banal sa panahong kasalukuyan. Dapat alam din natin yung tayo ay mamuhay ng matuwid, mamuhay ng may kabanalan. Amen! Praise the Lord, hallelujah! Pagka ginagawa po natin ito, mga kapatid, yung pamumuhay natin dito sa lupa, gaya ng binabanggit dyan sa talatang binabasa natin, tayo po pagdating ng araw na tatayo sa harapan ng hukuman ni Kristo, ito yung putong na katuwiran, ipagkakaloob sa atin yan. Amen. 70 ang nasa YouTube live. Ayan. 13 sa Facebook live. Opo, brother, minsan masarap manapak, pero kailangan magpigil. Tinan niyo po mga kapatid, pag nanonood ako ng balita, may mga road rage. Di ba yung mga trapiko, nag-aaway-away, ano?
Dahil lang sa na traffic o kaya nagkasagian lang ng sasakyan, yung iba nga nabusinahan lang no. Ayaw nang nabusinahan. Talagang nagkagulo na. Nagsuntukan Nagbarilan pa Sabi ko, hindi dapat ganyan ng Kristiyano. Ha? Napanood ko nga yung video ni KDR Nagpapay siya tungkol sa yung mga road rage. Dapat daw ang malubay na sagot, nakakapawi ng pot. Modulated pa boses Galing ka ako magpayo ni KDR na magpigil, wag agad magagalit. Nung araw po, madalas ko makita yan, Brad Ray, may benda ang kamay ni KDR. Sabi ko rin sa aking ex. Bakit ba ako may benda ang kamay? Kasi sinuntok yung windshield ng kotse. Bakit ka ako sinuntok? Kasi nagalit. Tapos numisa naman nakita ko yung pintuan doon sa Prisco. Yung sa coordinating, butas. Ba't ka ako may butas tong pintuan? Sinuntok ka ni Kuya. Tapos ngayon madidinig mo, nagpapayo na dapat daw mapagpigil, dapat daw wag agad magagalit. Sabi ko, plastic. Ha? Pag dapat gano'n na konting problema lang sa traffic ikaw mamamaril na. Ha? Ang daming mga nangyayaring ganyan. Bilang mga Kristiyano, mga kapatid, kailangan pong mabuhay tayo na may pagpipigil, matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanglibutan ito. O kahit sa mga kapitbahay, dapat iwasan mong ikaw nakakaperwisyo. Amen. Kasi, yung kapitbahay mo, may karapatan din niyang sa isang matahimik na buhay. Di ba? Okay lang na mag-birthday, mag-celebrate, magkantahan dyan. Pero pag alas 10 na, stop na. Di ba? Kahit naman sa barangay, sinasabing hanggang alas 10 lang ang videoke. Yung ibang kapitbahay, walang pakialam sa oras Tayo'y uminom. Tayo'y maglasing. At kung tayo ay lasing na, matulog na. Nagbibidyoke yung kanta pa naman paborito ko, kaya lang ang kumakanta lasing na. Ay nako. Dapat hindi mo tinatapakan din yung karapatan ng kapitbahay mo. Tama po ba? Meron akong kapitbahay dito para sila lang nakatira sa subdivision yung apo nila, nagiging alarm clock ko na po pag gumawa, pag umiyak na, talaga hindi naman sinasaw, hindi inaawat Sabi ko, anong klaseng mga kapitbahay to? Wala silang pakialam sa kapitbahay kung nakakabulahaw sila, nakakaperwisyo sila. Sabi ko, hayaan nyo yung apo nyo na ganyan. Sige, pag yan lumaki at kayo rin ang peperwisyuhin yan. Hindi man lang sawa yan. Apo, mahiya ka sa mga natutulog. Hindi, kasi sila mismo wala ring hiya Aga-aga pa nagpupuk-puk-puk na dyan. Mapapaaway ka talaga pag hindi ka magpipigil. Ako mga kapatid, ganun. Yung pagpipigil.
Mabuti na lang kakot ako habang umiidad yung sinasabi ng mga matatanda, dapat kasi, pag nagkakaedad ang tao, yan slow down na, yung namimreno na. Sabi ko, yung sinasabi na yan na pagka tumatanda ang tao, dapat lumalamig. Parang hindi ko nakita sa tatay ko yan Tatay ko nung araw, pag nagalit, naku, talagang walang matutulog pagkagalit siya. Kailangan pakinggan mo yung sermon niya. Ganun ho yung tatay ko nung araw. Hahawak pa yan ng trompa. At buong barangay nila, napapakinggan yung kanyang galit. Mabuti na lang ako, hindi ko nakuha yung ugali na yun sa tatay ko. Kung ganun lang ang ugali ko, naku, kawawa yung mga kapitbahay ko dito. Mabuti na lang ako po ay nagkakaedad na natututong magpigil. Natututo ng mag-control. Kasi nabasa ko may putong nakatwiran. Bibigay ang kangino. Dito sa mga namuhay sa lupa na may pagpipigil. Matuwid, banal sa panahong kasalukuyan ng sanglibutang ito. Nahintayin yaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Yeso Kristo. Kaya mga kapatid, itong putong nakatwiran, para sa inyo po ba ito? Kayo po ba'y kasama dito sa mga naghihintay sa pagpapakita ng Panginoong Yesus? Kung tayo po'y kasama sa mga naghihintay, at habang naghihintay, namumuhay tayo ng may pagpipigil, matuwid at banal, arapat dapat po tayo mga kapatid na tumanggap ng putong na katwiran. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Alam nyo mga kapatid, itong mga paksa nating itong tungkol sa mga putong, tagal ko po na estudyante ni Brad Eli. 19 na taon, di naman niya na ituro yan Yun po ang totoo mga kapatid. Noong ako'y wala na kay Brad Eli, 2009, basahin ko Biblia. Nagbasa rin ako ng mga aklat ng mga pastor, ng mga tagapagturo. Ayun, salamat sa Holy Spirit. Ito po ay naipaunawa. At ngayon po ay naibabahagi ko na sa maraming mga tao. Amen. Ako kasi mga kapatid, nagbasa rin ng mga libro. Yung mga binasa ko ng mga libro, yung mga author, patayin Mga nasa ibang bansa pa yung mga author, mga naging kasangkapan din ng Diyos. Kinasangkapan din ng Holy Spirit para yung salita ng Diyos ay makarating sa mga tao, maintindihan ng mga tao. Kasi gano'n ang mentalidad ni Brother Willie. Si Brother Willie, hindi ang mindset ako lang ang totoo, ako lang ang tama, ako lang ang nakakaunawa. Yun ang mindset ng kulto. Ganon. Pagka meron kayong nakikita na datingan lagi siyang superior, siya yung nakatataas, yun ang kulto. Yun ang leader na ang isip may pagkakulto. Yung feeling siya yung superior. Ganun yung nakita ko sa ibang mga exiter kaya hindi sila bolt in sa akin, hindi magawang makisama, mag-join. Kasi mataas ang isip ng ibang exiter Sabi noong isang exiter, hindi dahil nakapagtanong ako sa iyo ng 1 beses, 2 beses, under mo na ako. Ayun, di ba siya ang mataas ang isip? Oo. Di ka dahil
na tanong kita minsan o dalawang beses. Kahit ba minsan dalawang beses, 4 na oras mo naman akong tinanong Wanto sawa nga. Pagka ako'y kausap Alam nyo kasi mga kapatid, matagal na po kasi ko matanda na rin. Minsan, pagkakausap ko ang tao, nararamdaman ko naman kung ano pakay. Meron ng pakay para yung nasa akin, kunin lang. Oo, yung bang mamumulot. Tapos pagka siya nagsasalita, ang datingan siya nakaunawa nun, tsaka niya galing. Yan ang mga estilo ni KDR Si KDR, kukuha ng mga tao na mga magagaling, may alam, kukunin lang niya yung mga idea. Pag nakuha na niya, itatapon ka na ni KDR. Kaya kung may mga exiter ganon, pag exit nila, nakipag-usap sa akin, naramdaman ko naman ng intention manggagamit lang. Gagamitin lang ako. O kaya nitong bandang huli, alam na nila na naramdaman ko na sila Alam nila, pwede ba namang hindi ko alam yun mas matanda ka ako sa inyo. Saka mas malawak ang karanasan ko sa inyo. Ako talaga na-expose. Talagang si Brad Eli, nakasama ko siya. Hindi lang sa pangangaral. Kayo sa pagluluto lang naman nakasama ni Brad Eli. Inutos-utusan lang kayong maghiwa-hiwa ng sibuyas. Magpakulo ng tubig. Ang yayabang nyo na. Ako talagang kasama ni Brad Eli sa pangangaral. Alam ko ang pasikot-sikot ng kanyang mga turo. Kaya alam ko agad na siya lihis na Lalo nung siya mag-abroad. Kita ko talaga na malaki na ang problema sa mga tinuturo ni Brad Eli. O ngayon, nakakailan na po tayo mga kapatid? Pakita nga natin yung listahan ng mga putong ng gantimpala. Putong ng katuwaan, check. Putong na walang pagkasira, check. Putong ng buhay, check. Putong na katwiran, check. 4 na. Yung pang-5, puntahan na natin mga kapatid. Yung putong ng kaluwalhatian. Basahin natin. Para kanino yan? Unang Pedro 5, 4,1. Ito po nakasulat. At pagkahayag ng Pangulong Pastor, ay magsitanggap kayo ng di nasisirang putong ng kaluwalhatian. Ayan po mga kapatid. May binanggit si Apostol Pedro sa kanyang mga kausap. Pagkahayag ng Pangulong Pastor, si Jesus Christ po ang Pangulong Pastor, ay magsitanggap kayo ng di nasisirang putong ng kaluwalhatian. May binabanggit po rito na hindi nasisirang putong ng kaluwalhatian. O para kanino yan? Sa talatang 1. Ito po. Sa matatanda nga sa inyo'y umaaral ako. Akong matandang kasamahan ninyo at isang saksi ng mga hirap ni Kristo na may bahagi naman sa kaluwalhatiang ihahayag. Mga kapatid, mga ka-Bible study, para kanino po yung putong ng kaluwalhatian? Para kanino po? Para yan sa mga matatanda na inaaralan ni Apostol Pedro. Sabi ng Apostol Pedro, sa matatanda nga sa inyo'y umaaral ako, akong matandang kasamahan ninyo. At isang saksi ng mga hirap ni Kristo na may bahagi naman sa kaluwalhatiang ihahayag sa talatang 4. At pagkahayag ng Pangulong Pastor, si Jesus Christ ang Pangulong Pastor. Ama po, merong mga pinangunguluhang pastor si Jesus Christ. Amen. At pagkahayag ng Pangulong Pastor ay magsitanggap kayo ng di nasisirang putong ng kaluwalhatian. O para kanino po yung putong ng kaluwalhatian na yan?
Para yan sa mga pastor. Para yan sa mga mangangaral. Amen. Amen po. Ngayon, anong klaseng pastor? Anong klaseng mangangaral ang karapat-dapat dyan sa putong ng kaluwalhatian? 5:2. Basahin natin mga kapatid. Unang Pedro, 5:2. Ito po, tingnan natin kung sino pong mangangaral yung qualified para dyan sa putong ng kaluwalhatian. Pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyo. Ang kawan ng Diyos, yan po ang iglesia ng Diyos. Gawa 20:28. Pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyo na magsigamit kayo ng pagpupuno na hindi sa pilitan. Mga kapatid, mga ka-Bible study. Yung mga leader, mga puno doon sa kawan ng Diyos, doon sa iglesia, dapat pala yung pamumuno, hindi sa pilitan, hindi namimilit, hindi namumwersa. Amen. Amen po. Pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyo na magsigamit kayo ng pagpupuno na hindi sa pilitan. O kayo po mga kapatid, si Brother Willie Santiago po ba? Naramdaman nyo na kayo pinipilit? Ha? Meron po bang pamimilit na ginagawa si Brother Willie? O ngayon, balikan natin yung dati nating pagsasama-sama. Yung mga leader po doon na isang panahon ay ating pinagkatiwalaan. Anong klaseng pagpupuno meron sila? May pamimilit ba? Meron o ba? Mga kapatid, wala munang lalabas. Sara muna ang gate. At meron tayong mahalagang pag-uusapan. Ano, di ba? O tapos merong mga pagsasalitain. Pagsasalitain si Sister Luz. Ano sabi ni Sister Luz? Pag ang mga ngaral mo nagipit, lumapit sa'yo, humingi ng tulong, at tinanggihan mo, walang hiya ka. Ay, hindi ba pamimilit yun? Hello? Yung leader, yung puno, nakarapat-dapat sa putong ng kaluwalhatian, yun ho yung sasamahan, namumuno siya na hindi gumagamit ng sapilitan. Nagkakaintindihan po. Pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyo na magsigamit kayo ng pagpupuno na hindi sa pilitan, kundi may kasayahan ayon sa kalooban ng Diyos, ni hindi dahil sa mahalay na kapakinabangan, kundi sa handang pag-iisip. Yung leader, yung puno, nakarapat-dapat sa putong ng kaluwalhatian, yun ang kanyang isip ay hindi sa mahalay na kapakinabangan. Hindi ang iniisip pakinabang sa miyembro. Amen! So, si Brother Willie po, meron ba kayong nararamdaman kay Brad Willie na si Brad Willie interesado sa miyembro? Pakinabangan ng miyembro? Meron po ba? Mga kapatid, 2010 nag-start ang pagsasama-samang ito. 2026 na. Meron ng 16 years, tama po. May mga matatanda ng mga kapatid, matagal na nakasama natin. Nandiyan sila Brother Melvin, Brother Vic, matagal na ang aming pagsasama-sama. Nakita nila yung pag-uumpisa ko. Si Brother Willie ba yung sinasabi ng Apostol Pedro na hindi dahil sa mahalay na kapakinabangan, kaya ikaw nag-leader, kaya ikaw nagpuno sa samahan dahil interesado ka sa pakinabang. Si Brother Willie po, sabi ko nga sa inyo, pwede kayong bumisita rito.
pwede nyo po akong i-lifestyle check. Tingnan nyo yung pamumuhay ni Brother Willie sa loob ng 16 na taon. Kung si Brad Willie ba'y namunini. Brother, ha? Kung si Brad Willie ba, yung talagang nagpapakasasa na. Ha? Si Brother Willie po, kaya pa rin mag-commute. Ha? Namamasahero pa rin ako. Oo, lalo ho nung nagtaasan ng presyo ng gas saka diesel. Sabi ni Brad Edwin, saka ikaw pupunta, tol, diyan ka ako sa bayan ng Baliwag. Ba't di ka magkotse? Naku, kotse po. 20 pesos lang yun, nandun na ako sa Baliwag. Totoo po yun, mga kapatid. Mainit ika, mainit. Magdala ng tubig, saka pamaypay. Oo. Yun yung Brother Willie na hindi yung nasa isip magpasasa. Dito sa ating lugar, kita nyo itong first floor tiles, 'di ba? Tiles maayos, 'di ba? Pero pag kayo nakarating sa second floor, ihandaan yung loob nyo dahil hindi tiles yung second floor. Linoleum. Walang pintura. Dito may pintura yung first floor natin. Sa taas, walang pintura. Pwede namang tirhan Pwede naman matulugan Amen. Yan ang buhay. Sabi ko nga sa ating kapatid na babautismoan, kay Brad Siso, si Brad Eli Kakoy, nag-umpisa na maganda. Nakita ko yun Simpleng kwarto lang si Brad Eli. Talagang simpleng pamumuhay ni Brad Eli sa umpisa. Kaya lang sa umpisa lang yun. Nung bandang huli Kakoy, nagpakasasa rin Nagpasagana rin si Brad Eli Yung atake niya sa mga pastor na kinakawawa, mga miyembro, kinukuba, nilulumpo sa walang katigil-tigil, nakakahingi. Si Brad Eli rin yung bumalandra din sa kanya lahat ng yun Yun ang hindi maganda. Kaya nalungkot din ako sa nangyari kay Brad Eli Ako, personal ko yung nararamdaman yung ako mismo nang hinayang sa kanya. Sabi ko, magaling sana itong taong ito Kung naipagpatuloy lang, na yung aking mga naintindihan ngayon, naunawaan, siya rin na maintindihan niya. Tama po. Kaso nalunod na si Brad Eli sa kayamanan. Nalunod sa papuri. Kaya nga ayokong gamitin yung itanong mo kay Santiago Ayoko nun Di ba may nagtanong, Brad Eli, ba't hindi ka magprograma? Itanong mo kay Santiago. Kaya mo naman Marami ko nagsasabi, talagang kaya mo yung Brad Eli. Ayoko nga kung ulitin yung pagkakamali ni Brad Eli. Na dahil itanong mo kay Soriano, ang mga tao naging panatiko kay Brad Eli. Tama po. Si Brad Eli ang hinangaan. Si Brad Eli ang tumatak sa isip ng mga tao, hindi si Jesus Christ. Amen. Ako, hindi ko kailangan pang sundan yung gano'n na itanong mo kay Santiago. Itanong mo kay Santiago. Si Santiago tao lang. Di ba mawawala din? Si Brad Eli nawala ano nangyari sa kanila? Di ba? Katawa-tawa. Kengkoy. Di ba? Kengkoya na lang ang nangyari. Kuya, ngayon lang namin naintindihan to talaga. Kengkoya na lang. Nung buhay si Brad Eli, si Mel, ano masasabi mo? Gumuguhi! Halina! Bigyan ng Fortuner yan. Tapos nung mawala si Brad Eli, si Mel, tinatanong ni KDR, Kuya, sa totoo lang, ngayon ko lang ito naintindihan.
bulahan. O, kaya yung mga dati kong kasama, pag nakikita ko, ang mga kengkoy. Mga kengkoy na lang ako, kayong lahat na naiwan dyan. Naguutuan. Pinapakita pa yung itong mga KNP nila, nakakarating ng Cebu. Akala ko nag-Bible exposition. Naglaro lang ng basketball. Namasyal. Tapos nagpalaro ng basketball para lang magpapasok ng pondo. Exhibition games. Nako, layasan nyo na kasi. Layasan nyo na. Mga inutil naman yung mga nandyan eh. Papakita po yung kanilang ospital sa Apalit. Pinagyayabang na libre. Libreng ospital, libreng ospital. Libre tapos na ba? Nakapag-servisyo na ba? Bago nyo ipagyabang yan, hayaan nyo munang matapos at makapag-servisyo kung talaga libre. Tama po. Mainit ang panahon. Ako'y ma-high blood. Ay, nako. Mga kapatid, mga ka-Bible study, 5 yung putong ng mga gantimpala. 5. Yung putong ng kaluwalhatian, para kanino yan? Sa mga pastor, sa mga mangangaral. Ano ang dapat nating makita sa mga pastor na ito? Sa mga mangangaral na ito? Sila nangangaral hindi dahil sa mahalay na pakinabang. Sila nagpupuno sa mga inaakay hindi sa pilitan, walang pamimilit. Si Brother Billy po ba, nakikita niyo po yung ganyang klase ng pamumuno, pag-akay sa kapatiran? Ha? Kayo ho ba'y nakaramdam na si Brother Billy may pamimilit sa inyo? Mga kapatid, magbigay kayo. Pag hindi kayo nagbigay, mga magnanakaw kayo. Ninanakawan nyo ang Diyos at wala kayong kaligtasan. Ha? Walang ganun. Dito po sa atin, pusang loob. Kahit sa pagbibigay, pagtulong, pusang loob. Amen. Magbigay kayo, hindi kayo magbigay. Diyos naman ang kausap nyo rito, hindi naman si Brad Willie. Amen. Nagkakaintindihan po ba sa mga nasa Facebook, nasa YouTube? O ngayon, ganito. Ano ngayon ang warning, ano babala ng Panginoong Jesucristo? Nadyan pala yung mga putong na gantimpala, mga rewards. Ano po ang babala ni Jesus Christ sa ating mga Kristiyano? Apokalipsis 3:11. Ito po nakasulat. Ako'y dumarating na madali. Panghawakan mong matibay ang nasa iyo upang wag kunin ng sino man ang iyong putong. Mga kapatid, nakikinig po ba? Sabi ni Jesus Christ, ako'y dumarating na madali. Panghawakan mong matibay ang nasa iyo upang wag kunin ng sino man ang iyong putong. Mga kapatid, yung kaligtasan, hindi nawawala. Amen. Kung sumasampalataya ka kay Jesus Christ, ang kaligtasan mo kapatid, hindi naman nawawala. Amen. Pero yung putong, pwede hubang mawala? Ano po sagot ang mga nasa Facebook, nasa YouTube? Yung kaligtasan, yung salvation, hindi naman nawawala yan sa isang sumasampalataya. Amen. Pero yung reward o gantimpala, pwede hubang yan mawala? Kaya nga may babala eh. Ako'y dumarating na madali, panghawakan mong matibay ang nasa iyo upang wag kunin ng sino man ang iyong putong. Pwede pa lang yung gantimpala, rewards, mawala. Di ba pinakita naman ang criteria? Pagka ikaw ay nabuhay na may pagtitiis, nadyan ang mga tukso, tiniis mo, nalampasan mo, hanggang kamatayan naging tapat ka, ito ang putong ng buhay. Tama po. Pwede pa lang mawala yung putong ng buhay. Pagka ikaw, hindi mo nagawang panghawakang matibay ang nasa iyo. Yung mga tukso na yan, hindi mo
tiniis. Ano po? Hindi ka naging mapagpigil. Pwedeng mawala yung ganting pala. Amen. Ang nawawala po yung ganting pala, yung reward, hindi yung salvation. Amen. Ang katunayan po, ikalawang Juan 1:8. Basahin natin. Mag-ingat kayo sa inyong sarili upang huwag ninyong iwala ang mga bagay na aming pinagpagalan, kundi upang tanggapin ninyo ang isang lubos na kagantihan. Mga kapatid, si Brad Eli pag binasa yan, kaligtasan ng kanyang binibigyan diin. Paliwanag ni Brad Eli, ang pwedeng maiwala kaligtasan, mali. Ang kaligtasan sa isang sumasampalataya, hindi maiwawala. Ang pwedeng maiwala ng isang sumasampalataya, yung ganting pala. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Yung ating mga rewards, gantimpala, yun yung pwedeng mawala sa atin. Pagka hindi natin nagawa, yung mga dapat nating gawin. Amen. Yun, bago po yan. Ayan, gumuguhit. Kaya nga po doon sa unang Korinto 3:13 hanggang 15, may binanggit na kalugihan si Apostol Pablo. Makakaranas kang malugi. Basa, ang gawa ng bawat isa ay mahahayag, sapagkat ang araw ang magsasaysay, sapagkat sa pamamagitan ng apoy inihahayag, at ang apoy rin ang susubok sa gawa ng bawat isa kung ano yaon. Yung apoy na binabanggit dito, salita ng Diyos. Yung mga gawang ginagawa natin, isasubject sa apoy na siyang salita ng Diyos. Titingnan kung pasado ba sa standard ng salita ng Diyos. Amen. Tuloy ang basa. Kung ang gawa ng sino man ay manatili na kanyang itinayo sa ibabaw niyaon, siya'y tatanggap ng kagantihan. Ayan, meron ngang kagantihan o gantimpala, reward. Kapag ka yung gawa natin manatili, pumasa. Sa talatang 15, kung ang gawa ng sino man ay masunog, ay malulugi siya. Ngunit siya sa kanyang sarili ay maliligtas. Gayun na may tulad sa pamamagitan ng apoy. Mga kapatid, nakinig po ba? Ang mga nasa Facebook, nasa YouTube, may binabanggit po rito na kung ang gawa ng sino man ay masunog, malulugi siya. Ngunit siya sa kanyang sarili ay maliligtas. Gayon may tulad sa pamamagitan ng apoy. Ano ibig sabihin, mga kapatid? Sa hukuman ni Kristo sa bima, merong nandyan makakaramdam ng kalugihan. Bakit kalugihan? Kasi nandun siya, pero wala siyang tinanggap na utong. Wala siyang reward. Pero ligtas siya. Nagkakaintindihan po. Yun yung sinasabi ko, parang graduation day. Nakatogang puti, tumanggap ng diploma, pero hanggang doon lang. Hindi siya tinatawag na umakyat dito at sabitan ng medalya. Tama po. Ganun po, mga kapatid, mga ka-Bible study, sa hukuman ni Kristo. Meron doon malulugi. Kasi yung mga ginawa niya dito sa lupa, walang tatanggaping ganting pala. Kasi nasunog sa apoy. Ibig sabihin, hindi pumasa. Kasi pagka ang gawang mabuti na ginagawa mo, mayroong pagpapaimbabaw, sunog yan. Pagka ang gawang mabuti mo, pakitang tao, sunog yan. Kagaya sa MCGI, sunog na sunog. Hindi lang sunog, sunog na sunog. Kasi pakitang tao lang eh.
Pagka ang ginawa mo'y wala sa pananampalataya, sunog yan. Ginawa mo wala sa pag-ibig, sunog yan. Nagkakaintindihan po. Pero ligtas ka. Parang ganito lang. Maintindihan nyo po mga kapatid. Diba, madalas ang sunog, lalo sa yung mga bahay na dikit-dikit. Di po ba? Lalo sa mga squatters. Nasunog ang bahay, pero nakaligtas yung mga nakatira. Amen. Parang ganun lang sa hukuman ni Kristo. Nasunog yung mga gawa natin na hindi pasado sa salita ng Diyos, nawalan tayo ng gantimpala, pero ligtas pa rin tayo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ayan, malinaw na po. Yan ang talagang ngayon ko lang narinig. Hallelujah, praise the Lord. O yan, mga kapatid, mga ka-Bible study. Gawin natin yung magagawa natin habang tayo po'y nasa lupa. At yung mga gawang mabuti na yan, may mga gantimpala iyan. Gagantimpalaan tayo pagka yung mga ginagawa natin mga kapatid ay in-align, naka-align sa salita ng Diyos. Amen. Umakay ka ng mga tao kasi sa pag-ibig mo na maligtas sila, hindi para makapagyabang. Merong Exeter. Sabi niya, siya raw ang pinakamalakas, ang hatak sa Exeter. Kayabangan yun. Dahil daw sa kanya, kaya marami nag-e-exit. Kayabangan yun. Kayabangan. Kaya hindi nga pwedeng makasama ko yun kasi mayabang. Meron kayong nadiling na Exeter, nagpumagsalita. Siya raw ang dahilan, kaya marami nag-e-exit ngayon sa MCGI. Naman! Naman! Pagka naman ang issue mo lang chismis, personal, hindi tatagal yon. Hindi tatagal yung issue mo pagka personal lang ni KDR. Nung umpisa nga, hindi niya mabanggit si Brad Eli ako, banggit ako ng banggit kay Brad Eli. Pag siya, ayaw niyang banggitin Pero nitong bandang huli, nabanggit na rin niya si Brad Eli na obliga siya ba't di siya mauobliga? Meron siyang Guinness sa programa niya Nung magsalita puro kabaklaan ni Brad Eli ang binanggit si Brad Eli nakikipag-lips to lips yan doon sa tatay ni KDR. Naku, nakita ko yung mukha noong nag-i-interview, biglang nabago Doon lang siya na obligang magsalita na kay Brad Eli. Bandang huli, alam nyo ba, alam ko yung tungkol kay Ulysses saka kay Brad Eli. Doon lang siya na obliga na ibulgar na rin yung alam niya. Ayoko nang banggitin ng pangalan, nagagalit na nga sa akin. Sinisiraan nga ako sa mga Exeter Kasi ako mga kapatid, gano'n naman talaga. Ako, sinasabi ko, umalas ako kay Brad Eli, nag-exit ako sa MCGI, hindi dahil sa hindi na ibigay yung para sa aking komisyon sa lupa, hindi ganun. Yung sinasabi lang interesado akong maging leader sa MCGI, nasa libro ko yan, pinaliwanag ko na yan. Amen. Yung sinasabing hindi kasi nasama sa abroad diyang Willie Santiago, hindi pumasa sa interview sa embassy. Puro kasinungalingan. Kasinungalingan yan. Ako umalis kasi nakita ko mali mga turo. Salungatan kontra-kontra. Nakita ko nagpapayaman si Brad Eli. Si KDR. At hindi naman ako nagkamali. Ako yung unang nagbulgar na may mansyon si Brad Eli sa Brazil. Sa akin, unang nadinig yan. Sumagot nga si Brad Eli Wala ikaw mansyon, di totoo yan. Nung lumitaw na yung mga picture, sumagot si Brad Eli,
Masikip naman kami dito, di ba, Sister Luz? Umamin din. Sabi ni Sister Luz, opo, Brother Eli, kahit nga po sa ilalim ng hagdan, may mga tao. Ganun po yan, mga kapatid, mga ka-Bible study. Ako, yung aking naging pag-alis sa MCGI dahil sa aral, doktrina. Meron nga mga iglesyang naging interesado sa akin nung araw, inuoperan ako eh. Maganda nga opera. May bahay ako, may sasakyan ako. At meron pa ako sweldo. Pero, inayawang ko. Hindi ko tinanggap ang offer. Bakit? Kaya nga umalis ako sa MCGI, mali turo. Tapos sasama ako sa inyo, may mali din turo sa inyo. Diba? Yun lang naman yun. Hindi ako naghahangad na yung makinabang, guminhawa, yung maging mayaman, maging masagana. Ang gusto ko, ma-enjoy ko yung paglilingkod sa Diyos na tama yung paglilingkod na ginagawa ko. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kasi yung pera naman, yung kayamanan, mga kapatid, kahit gaano karami ipunin mo, na kayamanan dito sa lupa, pag natepok ka, pagka namatay ka, wala rin eh. Tama po. O, tingnan nyo si Brother Eli, natepok. O yung kayamanan ng inipo niya, kangino napunta. Pinag-away-awayan pa ng mga damuho. Tapos ako ngayon ang babalikan niyo na si Willie Santiago nagpapayaman. Sabi ko, kahit anong pagpapayaman ng gawin mo, wala rin eh. Ang mainam, yung kayamanan mo, hindi dito sa lupa, yung sa langit. Amen. Praise the Lord, hallelujah. Hanggang dito po ang ating paksa at meron pa tayong water baptism. Salamat po sa lahat ng ating mga kapatid, mga ka-Bible study na nakasama natin ngayong umaga. I hope kayo po ay maraming natutunan at na-bless po kayo dito sa ating paksa na ipinaglingkod. Sumabay na lang po ang mga nasa Facebook, nasa YouTube para sa isang commanding prayer. Kayo na po ang magbanggit. Magsabi kung ano-anong mga sakit karamdaman yan na uutusan po nating umalis, mawala sa ating mga katawan, sa ating mga mahal sa buhay, sa pamamagitan po ng pangalan ni Jesus Christ. Ito po muna. Herminia Isidro Losada, may colon cancer. Sige po, pag-pray po natin. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, colon cancer, inuutosang umalis. Sa katawan ni Herminia Isidro Losada, sa dugo ni Jesus, pinapatay ang lahat ng cancer cells sa kanyang katawan. Be healed in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Sige po, lahat po ng mga nasa Facebook, nasa YouTube, magtaas po ng kanang kamay sa pangalan ni Jesus. Sa dugo ni Jesus, inuutosang umalis. Mawala sa ating mga katawan, sa ating mga mahal sa buhay, anumang sakit, anumang karamdaman. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, kagalingan, kasiglahan at kalakasan ni pagkaloob sa ating mga katawan, sa ating mga mahal sa buhay. Be healed in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Sa mga tumanggap ng kagalingan ngayong umaga mula sa Panginoong Hesus, gradual healing or instant healing po ang tinanggap natin. Magpasalamat po tayo sa Panginoong Hesus. Yung video testimony, written testimony, magawa po natin bilang pasasalamat sa ating Panginoong Jesucristo. May humabol po, Floricil Forca Magnaye, mataas na blood pressure. Sige po, sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, high blood pressure, inuutosang mawala. Sa katawan ni Floricil Forca Magnaye, sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang kagalingan, gawing normal ang blood pressure sa katawan ni Floricil Forca Magnaye.
be healed in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Magpa-check up din po sa doktor. Ano po? Lalo kung mainit ang panahon at may edad na rin, mas maganda po ay kumonsulta rin po sa doktor. Hindi po bawal magpa-check up sa doktor, ha, mga kapatid. Sa kulto, bawal yon. Sa kulto, bawal magpa-check up, magpagamot sa doktor. Tayo, hindi natin pinagbabawal yon. Hindi kasi tayo kulto. Ha? Si San Lucas nga, doktor eh. Tama po. Palaging kasama ng Apostol Pablo sa kanyang mga biyahe. Hindi bawal ang doktor, hindi bawal uminom ng mga gamot na reseta ng doktor. Okay po? Sige po mga kapatid, mga ka-Bible study, sama-sama po tayong manalangin at magpasalamat ngayong umaga sa ating Panginoon. Tayo po'y manalangin, Ama naming banal na nasa langit, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, sa dugo ni Hesus, Ama, tanggapin mo po ang aming taos-pusong pasasalamat para sa isang mabuting pagkakataon na ipinagkalobo sa amin ngayong umaga upang sama-sama po kaming makapag-aral at matuto ng iyong mga banal na salita. Ama, salamat po sa ipinaunawa mo sa aming mga kalagitnaan, sa mga putong nagantimpala na ipagkakaloob mo po sa bawat isa sa amin, sa lahat ng mga magiging dapat sa iyo. Ama, tulungan mo po ang bawat isa sa amin na magawa po namin ang mga bagay na dapat naming magawa upang kaming lahat ay maging karapat-dapat na tumanggap ng mga putong nagantimpala na ipagkakaloob po sa bawat isa sa amin. Ama, sa umaga po ito ay aming idinadalangin sa iyo ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga kaibigan, mga kamag-anak, maging ang aming mga kaaway na nakinig ng pangangaral ng iyong mabuting balita. Maawa ka po, Ama, sa bawat isa sa kanila. Liwanagan mo po ang kanilang mga pag-iisip, aplusin mo po ang kanilang mga kalooban. Bigyan mo po ng pagkakataon, Ama, na maunawaan ng bawat isa sa kanila ang iyong banal na kalooban at sa lalong madaling panahon, Amang banal, ilang lahat ay matawag mo rin at makasama po namin sa aming mga ginagawang paglilingkod sa iyo. Ama, pagpalain mo po ang iyong banal na gawain. Magpadala ka pa ng mga manggagawa na makakatulong sa pangangaral. Tumawag ka pa ng karagdagang mga kapatid na magtataguyod sa iyong banal na gawain. Ama, pagpalain mo po aming lahat na lumalapit sa iyong luklukan ng biyaya. Magmula sa mga may katandaan na sa buhay, sa bawat mag-asawa, sa mga binata at mga dalaga hanggang sa aming mga anak na ipinagkatiwala mo po sa aming mga pananagutan. Ama, nakikilala mo po ang bawat isa sa amin. Alam mo po, Ama, ang nilalaman ng aming mga puso. Alam mo rin, Ama, na may mga kanikanya kaming mga suliranin, mga problema na pinagdaraanan sa buhay na ito. Sa dugo ni Jesus, ipagkaloob mo po, Ama, ang agarang mga sagot at mga solusyon sa aming mga kanikanyang mga problema. Patuloy ka pong magpagaling ng aming mga sakit at mga karamdaman na nasa aming mga katawan at sa aming mga mahal sa buhay. Patuloy mo pong ibuhos ang iyong masaganang pagpapala sa buhay ng bawat isa sa amin sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus. Ama, ngayong umaga, sa aming pagtatapos, sa aming pansamantalang paghihiwa-hiwalay, sa iyong mapagpalang mga kamay, muli naming ipinagkakatiwala ang aming mga buhay at kapalaran.
sa dugo ni Jesus, ipagkaloob mo po sa amin ang iyong patuloy na proteksyon at pag-iingat. Lakit mo ring ingatan ng aming mga mahal sa buhay, ang aming mga anak na ipinagkaloob mong maging kaaliwan at kaligayahan ng aming mga puso. Ama, sa umaga pong ito kami po'y sumasampalataya na higit pa sa aming mga hinihingit iniisip ay ipinagkaloob mo na po sa amin ang lahat na kasang-ayon ng iyong banal na kalooban. Salamat po Diyos Ama, salamat po Diyos Espiritu Santo, salamat po sa pangalan ng aming Diyos at Panginoong Jesucristo. Amen. Salamat po sa ating mga kapatid, sa ating mga ka-Bible study, sa inyong oras para po sa Bible studying ito. Salamat po sa mga panalangin po ninyo para makapagpatuloy po ang ating pangangaral. Salamat po sa mga ipinagkakaloob nyong mga tulong, suportang pinansyal para po sa pagpapatuloy ng ating pangangaral ng mga salita ng Diyos. Salamat din po dyan sa mga tumatangkilik, nag-a-avail po ng ating libro na Pinoy Walking Bible. Sa inyo pong pag-avail, pagtangkilik ng ating libro, kayo po'y nakakasuporta dito po sa ating church project. Ang paglalagay po ng mga solar panel dito po sa ating bahay-sambahan. Salamat po sa inyong lahat. Patuloy po kayong ingatan, pagpalain ng ating Panginoon. Magandang araw po at paalam na po sa inyong lahat.